Magandang oras mga kababayan, mga kagulinboy. Meron tayong nasagap na balita ngayon kay Marcoleta. Ito'y bigyan natin ng reaksyon. Ang balita kurtesi ng Bilyonaryo Channel. Si Marcoleta ay hindi pa daw nakaharap sa Sandigan Bayan para sa formal na investigasyon ng kanyang kasong plunder dahil sa hindi lang pala hypertension, hindi lang pala pagtaas ng kanyang blood pressure, ay mayroong nadagdag na sakit sa katawan. Ito yung sakit daw sa mga gulugod, sakit sa spinal column, at meron daw bagong sakit ngayon si Marcoleta. Ito yung pneumonia ayon sa PNP doctor. Kaya nanatili ngayon si Marcoleta sa PNP hospital para sa karagdagang paggamot bago ito iharap sa Sandigan Bayan. Kaya para sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang ating mga kaibigan sa The Bilyonaryo Channel. Balik na sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest sa kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta. Pero hindi naiharap ang senador dahil nananatili siyang nakakonfine sa PNP General Hospital. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Nakitaan ng mild pneumonia at problema sa gulugod o spine si Senator Rodante Marcoleta matapos itong sumailalim sa medical examination sa PNP General Hospital. Yung findings po niya sa ngayon po may pneumonia po si Senator Marcoleta sa by X-ray, chest X-ray po pero yung syempre hypertensive si Senator Marcoleta, expected na po na cardiomegaly yung makikita natin by X-ray. Sa edad po niya at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po maganda para po sa kanya. Dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos umano itong makaramdam ng chest pain at high blood pressure noong siya ay inaresto dahil sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Pero clinically stable na raw si Marcoleta ngayon at kailangan lang bantayan ng blood pressure. Okay naman po si Senator Marcoleta, kaya lang yung BP po niya, compared po kahapon, mas tumataas po ngayon at 160/90. Yung mga ibang signs and symptoms naman po niya, kagaya kahapon na chest pain at saka neck pain, medyo nawawala-wala naman na po. Kaya lang yung sa BP talaga ang problema po natin sa ngayon. Ayon din sa opisyal na pahayag ng PNP Health Service, conscious, responsive, and not in cardiorespiratory distress ang lumabas sa paunang pagsusuri ng ospital kay Marcoleta. Sumailalim na rin daw ang senador sa iba pang mga medical procedure at laboratory examination at inaantay na lamang ang mga resulta nito. Sinimula na rin daw ang antibiotic therapy para kay Marcoleta habang patuloy ang kanyang maintenance medication. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Ray Co, hihintayin muna nilang mailabas ang resulta ng mga medical examination ni Marcoleta bago nila ito ilipat sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. There's still some tests to be done, and we will be briefed later on, updated by the doctor from the health service. But yun na lang po hinihintay natin as if we will be cleared or to travel, ay ang commitment na lang po ang gagawin natin sa kanya. Samantala, inatasan na ng Sandigan Bayan 3rd Division ng PNP General Hospital at si CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi na isumite ang pinakahuling update sa medical condition ni Marcoleta, maging ang status ng kanyang kustodiya at booking procedure. Naku, kawawa naman si Marcoleta, no? Biglang dumami ang sakit Galing sa yung parang kunting sakit sa puso, nagiging pneumonia at nagiging sakit sa gulugod. Pero sa tingin ko kay Marcoleta, maliksi naman Lalo na kapag merong sesyon sa Senado, di ba? Maliksi siya. Pero yun pala, ewan ko lang, hindi natin sure kung talagang totoong sakit yan, di ba? Baka yan ay gawa-gawa lang para hindi siya makaharap sa Sandigan Bayan. Pero ganun pa man, dapat tapusin ni Marcoleta ang problema na yan para kung mapawalang sala siya ay makasaklolo siya doon sa Senado, di ba? Makasaklolo siya sa impeachment case, magiging 9 versus 12 senador na kasi walo sila ngayon sa minority at 12 yung majority. Kulang na kulang talaga sila. Pagdating sa botohan, palaging talo, di ba? Majority rules yung batas sa Senado kapag nagbotohan, majority talaga. Alangan naman na manalo yung minority.
Kung may pagkakataon yung mga tinatawag na kodita nila sa majority, ay pwedeng mabago yung minority, magiging majority na naman kapag mayroong bumaliktad sa kabila. Okay, ganun pa man ay atin na rin hintayin ang susunod na balita tungkol sa health condition ni Marcolita. So, medyo na-miss natin si Marcolita sa Senado. Walang gaanong maingay. Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa mga resulta sa pagsusuri sa kalusugan ni Marcolita? Paki-comment sa ating comment section. Habang bakbaka na sa Senado, baka mamaya ay meron na namang sesyon tungkol sa impeachment case ni BP Sara. Yun ang ating abangan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.